Okay. Ay, karating lang ng daet. Araw ng mga puso. So, tayo po ay sinikap talaga natin makabalik ng daet kasi araw ng puso. Yan, nakikita ko po yung karamihan. May mga ano na sila. May mga rose na sila. So tayo po ay galing po ng Ligaw, Albay. Limang oras po natin nilalakbay. So dito ako diretso ng bahay. Ako po ay maghahanap ng rose. Wow! Yan, bigyan ko natin ng rose yung ating rose. So ako po ay maghahanap ng ano. Hindi ko alam kung bibilihin ko ay ano, yung plastic o yung fresh na rose talaga. Oo. Baka mahal din ano, hindi natin kaya. So try natin maghanap. Hindi ibig sabihin na ang mga pagbibigay ng mga bulaklak ay para lang sa mga birilya. Para lang sa mga medyo bata-bata pa, mga young people. Pwede rin sa mga sa mga lola o kaya nasa middle age. Pwede rin tayo bumili ng mga rose. Yan. Noong naniligaw pa tayo maya kahit walang okasyon, bibigay tayo ng rose. Bibigay tayo ng mga notes. Bakit ngayon na may mga anak na, may edad na, lolo-lola na, wala na? Ano ba ang pag-aagiba? Nagbabago ba ang pagmamahal? Hindi naman yata. Ano? So, yan. Tayo po ay hanap ng rose. At bibili din tayo ng ulam. Kasi si Ate Merlin ay nandun daw sa kubo. So diretso pa tayo ng kubo. Diretso po tayo ng kubo at doon po tayo mga punan. Ano kaya magandang ulam? Kaya magandang ulam? Tuyo, talbos. Ayok naman ang talbos, maganda, okay lang din yan sa umaga. Vlog. Gabi, huwag tayo magtalbos ng kamote. Huwag tayo magtalbos ng kamote kasi ganun pala guys, yung talbos ay okay lang yun sa araw kasi trabaho tayo. Pero pag gabi po kasi hindi na tayo masyadong gumagalaw, kaya hindi po advisable ang mga talbos kasi hindi natutunaw. Hindi natutunaw. May ginagawa po yung kabilang lane dito ng tulay, malaki yan. Kaya po traffic. Pero siguro isa sa dahilan ng traffic kasi yung park dyan may mga namamasyal. Buhay na buhay ang ekonomiya ngayon. Walang hirap. So punta po tayo doon sa lugar na
maliit, no? DIY, may DIY dito eh. Nag-decide na ako guys, fresh flower ang bilhin ko guys. Bahala na malalanta. Ayaw ko yung plastic. So, yan po, shoutout po sa ating lahat. Galing po tayo ng Abjuduran, Albay kahapon, tapos ngayon ay galing tayong Ligaw. Tayo ng bulak-bulak guys. Bago tayo bibili na bulak. Dito tayo bibili guys. Yan. Nay, magkano yan ay? Balik capital lang, 500. Yan siya, plastic ba yan o fresh? Plastic po ito, artificial flower. Oh, yan ay magkano yan? Dati 350, 300 na lang. Manit na lang. Okay yun guys. Siya. Balik capital. Ito na eh. Pareho lang? Ito na lang na ito. Napagkutusan lang. Biro nyo yung guys ay ano, magmamahal, 300 lang. Thank you po. Bilangin mo daw, bilangin. Ayaw po akong may ano. Ay, paano pala yan ay? Nakamotor ako na. Paano pala yan? Nakamotor ako. Mamotor ka po? Nakamotor ako. Ha? Nakamotor ako. Ay, talian na lang. Oo.
Okay na yan kay Ate Marlene guys. Guys, meron tayong ano guys, bulaklak para kay Ate Marlene. Oh, di ba? Oh, ganda guys. Yan. Oh, ano tayo guys? Hindi, mas maganda dito magdasal sila. Nakabili na po tayo guys ng ano, ng ano lang ito, mahalang ano, mahalang press. Okay lang, basta ang mahalaga yung puso natin. Bahala na plastic ang bibigay natin, basta puso natin, hindi plastic, di ba? Bili tayo ng ulam. Oh, di ba? Kikiligin din si ano ito, si Percy. So, yun po, magandang gabi sa ating February 14 araw ng mga puso. Pero ito guys kung paalala sa konta sa atin, ang biblical symbol po ng love ay tipuhan. Ang biblical symbol po ng love ay hindi po heart. Ang biblical symbol po ng love is cross. Cross po, mga kapatid na kaibigan. Bakit? Kasi John 3:14 hanggang 16. John 3:14-16, kung paano itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang doon sa wilderness, gayon din naman ang anak ng tao ay kailangang taas upang ang sino man tumingin na may pananampalataya ay maligtas. At yan po ay nangyari doon sa cross of Calvary. Sabi ng 16, for God so loved the world, verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Saan niya binigay? Hindi po yung kapsapan. Binigay po niya yung kanyang buhay, ang ultimate sacrifice, an expression of love is His death on the cross. Yes, yung pagmamahal
na nagsasakripisyo, and not just sacrifice. Kasi yung definition po sa ating panahon ngayon ng sacrifice is giving something or suffering something. Pero yung definition po ng biblical definition po ng sacrifice is death. Noong unang panahon, pag pinag-usapan sacrifice, patay po yun. Pag may ihalay, patay yan. So if we say that Jesus Christ sacrificed himself, yun po yung siya po ay namatay. So if you love somebody, or if you love someone, at gusto mong ipapahayag o ipadama yung iyong pagmamahal, think about what Christ has done. Kaya pagdating sa Ephesians chapter 5, what kind of love a husband ought to have? What kind of love a husband ought to express or manifest? Sabi ni Ephesians 5:25, husbands, love your wife as Christ loved the church and give himself up for her. So ano dapat ang klaseng pagmamahal meron ng isang asawang lalaki? There's no other tragic example but of Christ. Sabi niya, husbands, love your wife as Christ loved the church and give himself. He gave up his life up for her, just as Christ loved the church. So husbands, isipin po natin, hindi isa kung saan natin kinuha yung ating pagmamahal sa ating asawa. Dapat kinuha natin doon sa pagmamahal na pinahayag ng ating Panginoon. Okay? So yun po yung isang hamon sa atin. Salamat po sa mga kaibigan po natin na subscribe. Nasa 47 na po tayo. Thank you po sa inyo. Continue to support lang Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlogs, Kalinga Proud, sa lahat ng mga partners. Yung rin support rin po yung underneath po
Manalangin pastor kasi ikaw ang nagtanong. Eh, ako naman ay ano, siguro aminin ko mga 2 years ago yata ang huling bigay ko. Nakapagbigay din ako pala ng ano, para tuloy-tuloy every Valentine's ay may bibigay ako. Ang ginawa ko ay bumili ako ng ano, buhay na rose talaga. Oo, pag nagbulaklak yun, pag nagbulaklak ay maalala niya may binibigay ako. Sabihin natin hindi masyado parang practical na tayo ngayon. Practical na tayo ngayon, hindi na yung magamas. Mahalaga yung mahalaga yung puso natin. Totoo. Bibigay ka tapos nangyari lang pala. Pero kahit practical tayo, pero wag lang po natin isipin kung ano yung nasa isip mo na napakasaya. Isipin din natin minsan ano yung nagpapasaya. Kasi tayo po kanya-kanya po tayo papasaya. Kanya po yan. Dito ng ano kala ko may piniritong ano diba? May pinirito? Manok? Piniritong manok wala? Manok? Oo. Wala po. Ano lang? Barbecue lang.
Ate Merlin. Tuwa na lang siya sa dito po bahay ni Kuya Brooks. Yan o. Yan ang bahay nila. Oy! Si Rex. Rex Colarte. Yung asawa niya na. Maria Olarte. Daw sa Ate Merlin. Guys, dito tayo sa kubo guys. Uy, si Lala. Ulan. Basta. Buti. Shout out. Yan si Ate Merlin guys oh. Yan, meron akong dala. Na. Yay! Lang? Walang ulam, hindi ako nakabili. Hindi ko na nabasa. Ay, wow. Wow, yan. Yan ang pasalubong ko, yun ang uulamin natin. Yeah. Yo. Lala, oh. Lala. Yan po, Happy Valentine's po sa ating lahat. Yan. Freshman o kaya plastic na bulaklak. Ang mahalaga, totoo yung yung puso. So, God Thank bless you. po sa atin. Salamat.